Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Sa January 2025, inaasahang bababa ng abot sa 5 piso ang kada kilo ng bigas ayon sa Department of Agriculture. Kung 52 ngayon ang kunyari ang bigas, dapat by January nasa 48 na lang yan. Kung 50 ang bigas ngayon, 45 dapat yan by January. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., dahil yan sa epekto ng Executive Order No. 62, kung saan ibinaba sa 15% ang taripa ng imported na bigas mula sa dating 35%. Si Pangulong Bongbong Marcos, positibo ring patuloy pa itong bababa, lalo't ganun din daw ang nangyayari sa ilang bansa, kabilang sa ASEAN. Kasabay rin ito, tinataya ang pagbaba ng inflation rate ngayong Setyembre mula sa 3.3% noong Agosto na posibleng bumaba sa 2.5% ngayong buwan. Umaasa ang pamahalaan na matatapos ang taon na nasa pagitan ng 2 hanggang 4% ang inflation rate sa bansa. Matapos hindi muling sumipot ni Vice President Sara Duterte sa budget hearing ng OBP, sinabi ng ilang kongresista na pwede nilang hilingin na bumaba na sa pwesto ang bise. You're asking her to resign. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. Is that the sentiment of the entire House? Well, that's clearly the clear sentiments being shared by a lot of members. Giit ng ilang kongresista ang hindi pagsipot ni Vice President Duterte sa budget hearing ay betrayal of public trust. Itong Lunes, dapat isasalang sa plenaryo ang budget ng OBP pero hindi sumipot ang bise dahil ipinauubayan na raw niya ito sa mga mambabatas. Ay kay House Deputy Speaker David Suarez, may ipinadalang kinatawan ng bise pero hindi raw sila otorisadong magsalita para sa OBP. Wala pang sagot dyan si BP Duterte pero nilinaw ng kanya opisina na hindi nila pinaghintay ng 17 oras ang mga kongresista. September 16 pa lang daw alam na ng budget sponsor na si Surigao del Sur Representative Zia Adyong na ipinauubayan na ng bise sa Kamara ang budget ng OBP. Bibigyan daw ng Kamara ng isa pang pagkakataon ng OBP na humarap sa deliberasyon ng budget ngayong araw si BP Duterte. Nag-init ang LPU Pirates sa fourth quarter ng kanilang laban kontra sa Mapua Cardinals sa men's basketball ng NCAA Season 100. Sa huling quarter, nakascore ng 31 points ang Pirates para makuha ang panalo laban sa Cardinals. Ang final score, 96-81. Ito na ang kanilang ikatlong sunod na panalo matapos matalo sa kanilang unang dalawang laro sa season. Back-to-back win din para sa Perpetual Altas matapos talunin ang San Sebastian Golden Stags. Natapos ang laro sa score na 60-52. Dahil dyan sila ngayon ang number 2 seed sa standings. Mga kapuso, mapapanood po ang mga laro sa GTV tuwing Martes, Sabado at Linggo. Tuwing Martes, Sabado, Miyerkules at Biyernes naman ito sa Heart of Asia. At may live stream din ito sa social media pages ng NCAA Philippines at GMA Sports. Pumiling ng hanggang 5 pisong taas presyo ang mga manufacturer ng tinapay. Ano kaya ang reaksyon ng mga panadero at mamimili ukol dyan? Alamin natin sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Paboritong almusal ng marami yung tinapay. Pero paano nga ba sasarap yung gising kung pati raw ito ay posibleng tumaas ang presyo? Yan ang panawagan ng isang grupo ng mga panadero. Para tipid si Romulo Hailo, nagmamainit na tubig na lang daw siya sa umaga. Kahit wala ng kape, wag na mawala ang tinapay niya bilang almusal. Kaya nangamba siya sa posibleng taas presyo sa ilang klase ng tinapay. Masakit din, siri, wala akong trabaho, kaya mahirapan bumili ng tinapay. Hiniling ng Phil Baking, isang grupo ng mga bread manufacturers sa Department of Trade and Industry, ang taas presyo. Paliwanag nila, nagmahal na raw lahat ng sangkap. Sa Pinoy Tasty na mula 40 pesos and 50 centavos, inihirit na gawing 45 pesos and 50 centavos. Ang Pinoy Pandesal naman mula 25 pesos, gawin na raw 30 pesos. Giit ng Phil Baking, bumaba na kasi ang supply ng tinapay dahil sa kailangang gastusin para rito. Bagay na naiintindihan ni Mark Disolok na panadero sa Divisoria, Maynila. Mataas rin yung mitaan ng harina, asukal, tapos yung mga sangkap ba. Kung sakaling tumaas man bahagi ang presyo ng ilang pangunahing tinapay, naiintindihan naman daw ito ng suking si Antonio Pereira.
Siyempre, wala tayong magagawa. Lahat ng, ng asukal, indigent, ang mamahal na. Kuryente. Ano pa kikitain nila? Magbabayad ka pa ng business permit. Di ba? Uupa ka ng bahay. Uupa yan, kung hindi siya mga siguro. Maraming nalulugi. Susan, sa payag ng DTI ay pinag-aaralan daw nila itong proposal ng Phil Baking at sinisinsin nila yung presyo ng mga sangkap bilang basihan. Ito ang unang balita mula rito sa Maynila, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Pinagbigyan na ng mga senador ang hiniling na executive session ni dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo at sinabing handa siyang ituro ang mga most guilty sa illegal na POGO operations. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Sa pagdinig sa Senado kaugnay sa mga illegal na POGO, may iginiit si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Your Honor, hindi po ako mastermind. Masasabi ko po, isa po akong victim. I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Muling naungkat ang hining niyang executive session. Willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Sabi ni Guo, nababahala siya sa kanyang kaligtasan, kaya hindi lantarang makapagbanggit ng pangalan. May punto pang ipinasulat sa kanya ang pangalan ng tumulong sa kanyang pagtakas na kalaunay inilarawan ng ilang senador na isa sa mga utak ng illegal na POGO activities sa bansa. Natuloy ang executive session na tumagal lang ng ilang minuto dahil may sesyon pa ang mga senador. Pero sabi ni Senador J.V. Ejercito, may napala naman sa maikling pag-uusap. Itutuloy ito sa susunod na linggo at aalalahanin daw ni Guo ang mga nangyari. Muli ring inusisa sa pagdinig ang umano'y relasyon ni Guo at ni Suwal Mayor Dong Kalugay na isang dating pulis. Pinagpaliwanag si Kalugay tungkol sa kanyang mga ari-arian, partikular ang Happy Penguin Resort kung saan umano posibleng nagtago si Guo bago tumakas. Punto ni Senador Jinggoy Estrada, tila dumami ang ari-arian nito nung mayor na siya, bagay na itinanggi ni Kalugay. Itinanggi rin na alkalde na meron siyang mga bank account na may daan-daang milyong pisong laman. Kalaunan ay pumirma si Kalugay sa waiver para mabuksan ang kanyang mga bank account. Ipinakita naman ni Senadora Riza Ontiveros ang larawan kung saan magkakasama sina Kalugay at si dating PNP Chief Benjamin Acorda. Namasyal po kami dyan, Your Honor, dahil siya po ay dating Chief of Police po ng SWAL. Nasa larawan din ang kapatid ni Alice na si Wesley. Gusto rin po niyang makita po yung pinakamataas po na sa PNP po. Bakit niya gustong makita yung Chief PNP? Wala po, ganun lang po, Your Honor, sumama lang po. Wala po akong idea, ngayon ko lang po nakita yung picture. Sa isa pang larawan, kasama naman ni Acorda si Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na idinadawit ngayon sa POGO. Hindi ibidado sa pagdinig si Acorda pero nang kuhanan ng pahayag, ang sagot lang niya ay mahal niya ang bansa at ang PNP. Ang ginawa lang umano niya ay dapat gawin ng isang Pilipino at bilang police officer. Sabi naman ni Tony Yang, we get to meet these officials, especially when we need some help for the safety of our community. Matagal na po ba kayo magkakilala ng dating Chief PNP? Kasi sa picture na ito, medyo mas lumang picture. Regional director pa siya. Yes, when he was still in Cagayan as the director, we know each other. Chinese national si Yang, pero napag-alamang meron din siyang Philippine birth certificate. Sa tulong ng translator, kinawento ni Yang na 1998 siya unang pumunta sa Pilipinas nang hikayatin ng lolong magnegosyo rito. Hindi umano siya marunong magtagalog o Ingles. Saan kayo pinanganak? I was born in China in Futian. How do you spell that? Futian, and that means in Fukien province. Place of birth, Misamis Oriental. You just told us pinanganak kayo sa Xinjiang, sa Fukien province. So, a lie on the birth certificate, isa pang patunay na irregular yung birth certificate nyo.
My grandfather who helped me come up with this birth certificate, and I'm not sure, maybe he did this for the convenience of the business here. Yang Jansin ang pangalan niya sa Alien Certificate of Registration, pero Antonio Maestrado Lim ang pangalan sa driver's license, TIN at God permit. Sabi ni Yang may mga negosyo sa bigas, bakal at gulong. Right now, I don't have any related business with the POGO. Right now, how about before? Before, I had transaction with the POGO company for renting out a condo unit for them. The name that I had a transaction with is Chiu Shui. Tinanong sa kanya ni Senadora Riza Ontiveros ang POGO service provider na Orun, kung saan nakalistang presidente si Yang. The reason why my name was in Orun is because during that time, I rented out the place to them. Naosisa rin siya kaugnay sa Philippine Sanjad Steel. It's supposed to be a steel plant, pero mukhang may POGO-like facilities din sa loob. May dorm-style facilities, may restricted area na bawal kaming mga Pilipino. Merong pang torturer, may tagapalo. Ilan po ba ang foreign nationals sa facility niyong ito ng Sanja? During their heyday, we're looking at around 2,000 POGO workers. But ngayon, ma'am, mga less than 300 na lang po. Intel report po na nakarating sa akin. And of course, yung mga documents na nakita namin, it all points to a POGO operation. Tinanong din kung malapit siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. I am not very close with the former President Duterte, and I don't have contact with him. Paano niyo nakilala si dating presidente? Former President Duterte, he went to Cagayan, and we had a meeting with the Chinese business groups, and that's why we were able to meet him, and we had a photo with him. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Inilipat na sa kustudiya ng Bureau of Immigration si Sheila Guo matapos mauwi ng Senado ang contempt order laban sa kanya. Kaugnay po niyan at iba pang issue mga kapanayan natin, Ms. Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Dana, magandang umaga. Welcome sa unang balita. Good morning. Magandang umaga, Ivan. Kumusta ang lagay ni Sheila Guo sa ilalim ng inyong kustudiya? Pakilarawan ang kanyang detention conditions, Dana. Yes, ngayon sa NBI natin siya kasalukuyang ilalagak muna because nakikita natin na mayroong mga security concerns. And since ang operations natin is joined with NPI, nakita natin na mas magiging mabuti kung nandoon po siya sa kustodiya ng NBI. But nananatili yung legal custody with immigration. Ngayon po meron siyang hinaharap na deportation case for misrepresentation and undesirability. Nakabukod siya na selda? From what we know po, hindi po. Parang regular na nakapiit po siya doon po sa NBI. Along with other detainees, of course, walang air conditioning ito, bawal siya gumamit ng cellphone, tama ba? Wala pong special treatment sa kanila po kapag sila po ay napiit doon po sa regular na mga kulungan. At itong pagkakapiit niya sa NBI, hanggang kailan ito, Dana? Habang ongoing po yung mga local cases niya, I believe she's still facing an AMLAC case and Passport Act case. But sabay po yung umaandar doon sa deportation case. Once matapos po yung local cases and halimbawa siya po ay hinatulan ng pagkakakulong, we would have to wait for her to serve her time first before we can implement the deportation. Okay, medyo mahaba, Dana, yung cast of characters natin eh. Itong si Tony Yang naman, are you also going to take custody of Tony Yang? Si Tony Yang po kasalukuyan nasa PAOK yung kanyang physical custody, but we're still studying po kasi mukhang may mga hinaharap din po siya na local cases. Kapag ang foreign national po may hinaharap na local cases, sa local jails po muna yan nilalagay bago po i-turn over sa immigration pagtulo na po ng kanilang mga kaso. Pero malinaw din, may mga violations din siya sa immigration laws natin.
Yes, meron po siyang deportation case din. Actually, naresto po natin siya doon sa NAIA because nakita natin na there's misrepresentation and undesirability po. Lumabas din Dana sa hearing na marami palang questionable na documents itong si Tony Yang. Halimbawa, ang isang immigration official, nakikita yung mga ganong dokumento. Halimbawa, papakita niya, Philippine passport, pag bumibiyahe, pero hindi marunong magtagalog. Hindi ba red flag yon para sa immigration officer? It's a red flag po already, but in his case po, ang ginagamit niya is a Chinese passport. I think the documents that were presented that were questionable were birth certificates and other IDs that are not being checked during immigration inspection. Talagang pasaporte po ang tinitingnan doon sa immigration inspection. But say for example, this person is inside the country and doing businesses and presenting himself as a Filipino. As in the case po niya, nakita po natin na doon sa kanyang sa kumpanya, she was presenting himself as a Filipino. Doon sa SEC registration, there was evidence of that. That's already considered misrepresentation because if a person is a foreign national, hindi po niya pwedeng i-presenta ang sarili niya as a Filipino. That's why nakasuhan din po natin siya ng misrepresentation. Okay, lipat naman tayo dito kay Wesley Go. May update ba tayo kung nasaan na siya, kanyang whereabouts? So far po, wala pa po tayong update dyan. Last information that we got from our Indonesian counterpart is that he is still in Indonesia. Dana, maraming salamat sa update. Patuloy kami makikibalita mula sa Bureau of Immigration. Thank you. Salamat, Ivan. Good morning. Nakausap natin, spokesperson Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Mahigit 250 barko ng China ang namonitor ng Philippine Navy sa West Philippine Sea nitong nakaraang linggo. Pinakamarami raw niyan ay sa Escoda Shoal. Pero hindi naman daw ibig sabihin ito na kontrolado na ito ng China. May unang balita, si Chino Gaston. You are endangering the safety of our crew. Sang-ayon ng Philippine Navy, delikado ang ginawa ng helicopter ng China noong buntutan at dikitan nito ang eroplano ng BFAR na nagmamaritime patrol sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. They are unsafe maneuvers. They are uncalled for, unprofessional. We leave it up to the BFAR to issue the appropriate official statement on that. But again, actions like this have no place in the aviation industry. Sa pinakabagong monitoring ng Philippine Navy, 12 Chinese ship ang namataan sa Bajo de Masinloc. Pero mas marami pa sa Ayungin Shoal kung saan sumadsad ang BRP Sierra Madre. 72 Chinese vessels ang nasa Ayungin Shoal sa kabuuan. Mula sa dating 7 Chinese militia vessels doon, umabot na ito sa 62. Yung mga kasundaluhan natin sa BRP Sierra Madre, mataas naman ang moral nila. Sanay na sila sa mga numbers sa paligid nila and they are happy to perform their mandate. Pero mas marami pa ang namataan sa Escoda Shoal kung saan napilitang umalis ang BRP Teresa Magbanwa. 16 na China Coast Guard at 55 Chinese militia vessels ang nagbabantay. Ang Chinese Navy warships naging 11 mula sa dating 4 lang. Sa kabuuan, mula September 17 hanggang 23, 251 Chinese vessels ang namataan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Pinakamarami mula nang magsimula ang monitoring ng Philippine Navy. Ito ang pinakamalaking increase. From 157, it went down a bit, then it went up to 251. For whatever reason, I don't want to speculate on that. We continue monitoring, we continue performing our mandate. Pero hindi raw ito nangangahulugang kontrolado na ng China ang Escoda Shoal. And we have to continue pushing back against this sapagkat ang international law ay nasa likod natin. The only thing necessary for evil to succeed is for good men to do nothing. The only thing necessary to legitimize the presence of the PLA in the West Philippine Sea is for the Philippine instrumentalities in the maritime domain to stop performing its mandate. Patuloy rin ang pagpapalakas sa militar ng Pilipinas. Dumating 2 fast attack interdiction craft mula Israel na kayang magpakawala ng missiles. Designed for high-speed operations, featuring advanced missile systems and sophisticated onboard technology, which enhances the Philippine Navy's capability to conduct rapid and effective maritime interdiction operations. The arrival of these vessels underscores the continued modernization of the Philippine Navy. Sa Quad Leaders Meeting sa Amerika, kasama ang mga leader ng Japan, India at Australia,
Nabanggit ni US President Joe Biden ang issue sa South China Sea. China continues to behave aggressively, testing us all across the region. And it's true in the South China Sea, the East China Sea, South Asia, and the Taiwan Straits. Sagot dito ng Chinese Foreign Ministry, dapat itigil na ng Amerika ang paggamit umano nito sa ibang bansa para kontrahin ang China. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Certified kapuso pa rin si Ia Villania Arellano at tuloy-tuloy na makakasama sa Chika Minute sa 24 oras. Pumirma ulit siya ng exclusive contract sa GMA Network. Present sa contract signing sina GMA Senior Vice President and Head of Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso. Vice President for Business Development Department 3 ng GMA Entertainment Group, Gigi Santiago Lara, at ang manager ni Ia, the King of Talk, na si Boy Abunda. Present din ang iba pang opisyal ng GMA Integrated News at 24 oras. Sabi ni Ia, malaki ang pasasalamat niya sa oportunidad na patuloy na ibinibigay ng Kapuso Network. Congratulations, Congrats, Ia! The honor really is mine because this is an opportunity that, not everyone gets. And especially at a time like this. Congratulations on your contract renewal. Your role as our segment host in Chika Minute adds so much vibrancy to our flagship newscast, 24 Oras. Your GMA Integrated News family is proud of you. And I'm just so happy and proud of how you've evolved from the actress and now the anchor that you are for this #1 news program in the country and, parang a most credible source of news. I mean, you're part of this family. Samantala, excited na kahit may konting kaba ang Miss Grand Philippines candidates ilang araw bago ang coronation night. May patikim pa sila sa kanilang magiging energy sa pageant. May unang chika si Lars Santiago. Putting their best foot forward na ang mga kandidata sa Miss Grand Philippines dahil sa darating na linggo na idaraos ang Grand Coronation Night. Sa media presentation, bringing their A-game na ang contestants sa swimsuit. Miss Grand Antipolo Rizal! Miss Grand Province of Quirino! Hanggang sa long gown. Dahil maigsi ang panahon para makapaghanda, excited raw sila pero hindi maiwasang makaramdam ng nerbiyos. I would say it is a challenge and I'm feeling a little bit of a pressure and nervousness. There's anxiety in that, but I think it's good that you are feeling all those. Bukod sa pageant veterans, may first-timers din. So I'm very overwhelmed, but at the same time, I'm very excited for the opportunities that the Miss Grand organization will be given to us. Ipinagmamalaki naman ng isang kandidata na siya ay 38 years old na, may asawa at 2 anak. My eldest is already 12 years old as my son, and then my youngest is a girl and she is 9 years old. My kids are really very supportive ever since I've joined pageants. At ang nag-iisang goal ng contestant sa linggo, I'm aiming for the Miss Grand Philippines crown. I'm aiming for the Universal Woman because I'm eyeing for Miss Grand title. Honestly, I'm aiming for Miss Grand then, pero I'm not closing any doors naman for whatever the destiny will be given to me. ito ang unang balita. Lars Santiago para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.